Mga sangkay, alamin po natin ang report tungkol po sa isang bulkan dito sa Pilipinas na bigla pong sumabog at ngayon nga po nagsalita na ang ating Pangulo. Magandang oras po sa ating lahat, sa lahat po ng mga Pilipino, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mahalaga po yung ating pag-uusapan, mga sangkay, dahil nga po isa pong bulkan sa Pilipinas ang bigla pong nag-alburuto at ngayon nga po ay sumabog daw. So ang presidente ng Pilipinas ay nagpahayag na rin po ng kanyang mensahe at ang pagkakaalam po natin ay nag-declare na rin po ng state of calamity kung hindi po ako nagkakamali. Anyway, pag-usapan po natin yan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na ito makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo at mahalagang usapin ang ating pinag-uusapan dito. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan. So ito na nga mga sangkay, tingnan po natin. Ayon po dito, mukhang pumutok na nga po itong Bulkang Kanlaon. At si BBM ay nagpahayag na rin po ng kanyang, naglabas na ng kanyang mensahe. So alamin po natin ng live ang sitwasyon mga sangkay. Ngayon po mismo itong balita. Nasa state of calamity na ang Canlaon City dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Puro ashfall sa Negros Island kaya inilikas na ang mga residente. At live mula sa Canlaon City sa Negros Oriental, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, ilang pamilya na ba ang inilikas dyan? Julius, higit sa 500 pamilya sa Negros Island ang napalikas kagabi nang biglang sumabog ang Canlaon Volcano. Hindi na raw sila nagdalawang isip na lumikas, no? Lalo't delikado rin sa kanilang kalusugan ang ashfall mula sa bulkan. Alam niyo yung yung tahimik lang mga sangkay, hindi masyadong ramdam. Mas ramdam pa nga yung Bulkang Mayon at Taal, 'di ba? Kasi nakikita natin kaagad kapag nag-aalburuto. Pero ito, nabulagan na lamang po ang Pilipinas nung ibinalita mga sangkay na itong Bulkang Kanlaon pumutok nga po. Sa time-lapse video na ito, saktong nakuhana ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island bago mag-alas 7 kagabi. Pagmasdan ang unti-unting pagbuga ng makapal na plume o usok na umabot sa 5,000 metro ang taas. Sa larawang ito, malayo pa lang tanaw na ng mga residente ang makapal na abo na ibinuga ng bulkan. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng phreatic eruption ang Canlaon na tumagal ng 6 na minuto. Ilang sandali pa, ito na ang mga sumunod na eksena. Ayan, ito ang gusto natin makita. Ano ang nangyayari? Ang pag-ulan ng asupre o abo sa mga bayan sa palibot ng bulkan. Halos dumikit at matabunan ng abo ang ari-arian ng mga residente. Grabe. Ayan, nagmistulang kulay yung green na paligid dahil po sa maraming mga kagubatan, naging kulay abo na. Kinaumagahan, mas naging maliwanag ang lawak ng pinsala ng ashfall. Grabe. Nabalot ng abo ang mga tanim at mga estruktura. Hindi na rin mapapakinabangan pa ng mga magsasaka sa sitio Upper Mananawi sa barangay Masulog 1, Canlaon City, ang tanim nilang repolyo ng mabalot ng abo. Ayun lang. Higit sa 500 pamilya mula sa Negros Occidental at Negros Oriental ang dinala sa mga evacuation center. Hindi na raw nagdalawang isip ang mga residente na nakatira malapit sa bulkan na lumikas. Yun maganda mga sangkay kasi ready po sila at hindi po sila nagdalawang isip pa. Yung iba kasi kaya napapahamak mga sangkay kasi alam na nga po may nangyayaring hindi maganda, maninindigan talaga na hindi muna aalis hanggat hindi pa nanganganib ang kanilang buhay. Pero sila mga sangkay, talagang rekta alis agad. Ang mahalaga dito, yung buhay nila, mas safety nila, yung bawat pamilyang kasama po nila. Kasi, yun naman po talaga ang mahalaga, no? Huwag po tayo hindi lang naman bulkan ang pinag-uusapan natin dito. Pagdating po sa mga natural disaster, like halimbawa, mayroon pong paparating na bagyo, malakas na bagyo. Yung iba kasi matitigas ang ulo, tapos saka lang po lilikas kapag mayroon na pong nadali. Hindi po ganun ang paglikas mga sangkay. Dapat bago pa mangyari yung
catastrophic event, kung tawagin, dapat nakaalis na kaysa mangyari pa ang hindi maganda. Bakas pa ang takot kay Lola Estelita, 85 taong gulang. Patulog na raw siya nang mapalikas ng wala sa oras. Grabe ka, ano si Lola. Kakuro ko ya ga, daway na ko guro balo ko anong kujuton ko. Lagyo kaya kay amo sinaya. Si Andrea Nabuab napalikas din dahil sa pagkabahala sa epekto ng ashfall sa kalusugan ng kanyang 11-month-old baby. Mahirap sir kasi bata, mahirap makalanghap ng asopre. Dito na dumiretso, yung malayo sa amoy ng asopre. Ipinagbabawal na ng Canlaon LGU ang mga aktibidad sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone. Nagpatupad rin ng mandatory evacuation sa mga lugar sa loob ng PDZ matapos mag-zero visibility kagabi. Grabe, no? Ang madalas kasi na pag-uusapan natin ay yung itong Bulkang Taal. Pag hindi Bulkang Taal, ito pong Bulkang Mayon. Tapos binulabog po tayo nitong Bulkang Canlaon. Pero aminado ang alkalde ng lungsod na may ilan na hindi pa rin lumikas. Oy! Yun ang sinasabi natin. May mga ilan pa raw na hindi lumilikas. Ay nako po, pasaway talaga. Isinailalim na kanina sa state of calamity ang Canlaon City na nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Makiat na nga po sa alert level 2. Ibig sabihin matindi na nga po ang tama nito. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy sa pagmonitor ng sitwasyon ang iba't ibang ahensya gaya ng PHIVOLCS, NDRRMC at DSWD. Naka-standby din ang ating mga air asset para sa mas mabilis na pagresponde. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ang PNP handa namang mag-deploy ng kanilang mga tauhan sa sakaling kailanganing magsagawa ng search and rescue operation sa pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Hindi pa pala ito tapos mga sangkay. Pumutok na pero hindi pa siya tapos. No, nag-aalburuto pa rin. Bagamat nadali na po, sumabog na nung una, pero hindi pa po ito tapos. Meron pa pong kaya umakyat po sa alert level 2 kasi patuloy pa rin po sa pag-aalburuto. Julius, ayon sa PHIVOLCS na mamaga pa rin ang bulkan, indikasyon na nananatiling mataas ang aktibidad nito. Nako. Nakapagtala rin ng higit sa 50 o halos 50 pagyanig sa buong magdamag. Alam mo, Julius, buong araw natin hindi naaninag itong Canlaon volcano dahil balot rin sa ula, pero sa kabila niyan, patuloy raw ang pagbuga nito ng usok. Siniguro ng DSWD na nakahanda silang mamahagi ng higit sa 60 food packs sa mga apektadong Negrense. Julius, balik sa iyo at mayong gabi. Mayong gabi, Gio Robles. Sa kaugnay na balita, kinulang daw sa abisong PHIVOLCS kaya nabiglang lokal na pamahalaan sa pagputok ng Mount Canlaon. Aminado naman dyan ang ahensya sa sabay paalala sa posibilidad ng muling pagputok ng bulkan. Walang abiso kasi kahit nga tayo, 'di ba, hindi natin alam kasi ang madalas lang po na nababantayan mga sangkay itong Bulkang Taal at saka Bulkang Mayon. Sa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagulantang ang mga residente ng Canlaon City sa biglang pagputok kagabi ng Mount Canlaon. Hindi raw sila nakapaghanda dahil hindi umano nag-abiso ang PHIVOLCS tungkol Ganon, anong nangyayari? Bakit hindi nabantayan ito, no? sa aktibidad ng bulkan. Actually, we haven't received any what we call warning, attentions or abiso coming from the agency concerns na the PHIVOLCS. Sa social media na lang daw nalalaman ng lokal na pamahalaan ang galaw ng Mount Canlaon na ilang taon nang nasa alert level 1 dahil sa pag-aalboroto. So matagal na palang ganun mga sangkay. Bakit walang ay nako, ano nangyari sa PHIVOLCS? Tunayan, hindi nga raw sila inabisuhan ng PHIVOLCS na itinaas na pala ang alert level. We have contacted PHIVOLCS
since last night, and we do not receive a message coming from them, so we just rely on the post that they post on their social media account, that stating that Canlaon volcano is on alert level 2. Aminado naman ang FIVOLS na nawalan nga sila ng opisyal sa Canlaon City mula nang magretiro ang kanilang volcanologist doon noon pang 2022. Tagal na. Po tayo siguro ng yung a little bit okay, so hindi nakapag warning itong FIVOLS. Buti ka mga sangkay, wala pong ewan ko lang, hindi pa masyado nating natutukoy ngayon kung mayroon pong damage pagdating po sa mga tao doon. Pero yun nga, kasalanan ng FIVOLS kasi wala po silang, ewan ko ano nangyari sa kanila. Ngayon, ang ating Pangulo, mayroon pong mensahe tungkol dyan. Mga kababayan, kasulukuyang nakakaranas ng pag-aalboroto ang Canlaon Volcano sa Negros. Itinaas na natin ang Alert Level 2 upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa kasalukuyan, may 170 pamilya o 796 na katao ang naapektuhan. Agad naman natin silang inilikas sa mga evacuation center. Patuloy ang ating mga ahensya tulad ng PhilBox, NDRMC at ang DSWD sa kanilang masusing pagsusubaybay at pagbibigay ng suporta. Namigay na tayo ng mga sleeping kits sa La Castellana at may 13,000 family food packs na ang nakapreposition sa Negros Island at may karagdagang 40,000 food packs at iba pang non-food items na paparating. Naka-standby din ang ating mga air asset para sa mas mabilis na pagresponde. Hirap ba yung pagungulo, no? Lahat ng problema kailangan mong saluhin. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako rin ay nananawagan sa lahat, lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar, na maging mapagmatsyag at iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone. May mga matigas pa naman ng ulo daw na hindi pa lumikas. Mangyaring sumunod sa mga payo at tagubilin mula sa mga lokal na otoridad. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Okay, so ayun na po ang nangyari. Nag-declare na po ng state of calamity sa lugar, mga sangkay, ng Canlaon. And we are praying sa ating mga kababayan na safe po sila doon. At sana mabantayan po lalo itong bulkan, mga sangkay, no? Maging aral po sana ito sa FIVOLS kasi hindi po nila nabantayan eh. Nagulantang na lamang po tayong lahat. Di ba may mga pa yan? May mga signal-signal. Yung Taal at saka Mayon Volcano, halos everyday po mayroon pong update eh. Okay, so ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito sa biglaang pagputok ng isang bulkan? Napati tayong lahat nagulantang. Just comment down below. Meron po ako isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. I-subscribe nyo po ito. Nag-upload po ko dito ng mga video, mga vlogs natin, mga sangkay. Subscribe nyo po, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.